wonderful words of life, sinnerless to the loving call, wonderful words of life, oh, so freely given, wooing us to heaven, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life, offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Alright, so ayan na, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, ano po, live po tayo ngayon sa Real KGB Believers. At ang ating pong venue ay ito pong lugar po namin sa church. King James Bible Baptist Church, San Vicente, Tarlac City. Okay? So, magandang gabi po, lalong-lalo na po sa ating mga viewers ngayong gabi. So, kami po ay narito ngayon para po magbigay muli ng aming ministry, no? Mag-minister sa inyo po ngayong gabing ito. At kasama ko po dito ang aking faithful brothers na kung saan ay kasama ko ng ilang taon na, no? Hindi kami nagkakasawaan at hindi rin kami nagsasawa na maglingkod sa Panginoon sa pamagitan po ng pag-create ng mga videos na katulad po nito. Okay, so we have Pastor Nicolas Kapimpin, missionary po siya dito po sa Tarlac City sa Ungot, Barangay Ungot, no? King James Bible Baptist Mission. At kasama ko rin po ang ating pong kaibigan, kasama sa church. At the same time, missionary po sa lugar po ng Paniki, Pastor John Villanueva. Siya po ang ating Bible reader, siya po ang prayer leader natin. At si Pastor Nick naman, siya ang humahawak ng ating mga technical gadgets natin, siyang may nagpi-prepare para po sa ating video ngayon. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jonathan Pascual. At sana po ay ito pong gabing ito ay maging mabunga at higit sa lahat po ay maging maliwanag, no, yung pagtuturo natin ng Bible, no? So we are going to have a new book to study, and that is the book of Galatians. So we are now in the introduction of this book, no? Bagaman ito po ay narinig na natin, yan, na siguro nagkaroon na tayo ng kaunting kaalaman o maaring ito po ay dumaan na, no, sa pag-aaral, sa inyong pag-aaral. Pero gusto ko po na muli po ay sariwain natin na pag-aralan ng aklat ng Galatians sapagkat napakahalaga po nito sa foundation natin sa pananampalataya. And if you want to share this video para po sa ating mga kaibigan, kakilala, now mas maganda po na ma-share po natin ito. Alright, so tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Let us pray. Lord, salamat po Diyos
muli, Panginoon, sa oras pong ito, Diyos. Amen. Kami po ay nagkaluban mo, Panginoong Diyos, ng lakas upang create na naman, Panginoong Diyos, ng panibagong video, Panginoong Yes, Diyos. Lord. At ang pag-uusapan po, Panginoon, ang iyong pong salita, ang iyong pong book of Romans, Panginoong Diyos. Or Galatians, Panginoon. Niling po namin, O Diyos, na Ikaw, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan, Yes, Lord. karunungan, O Diyos. Lalo na po, aming pong tagapagturo, Panginoong Diyos, yung kanya pong knowledge, wisdom, Yes, Panginoong Diyos, sa amen. pagtuturo, Panginoon. At ganoon din po, Panginoong Diyos, ay may supply sa bawat mananampalataya Tama kung po. saan ay siyang sumusubaybay sa programa pong ito, O Diyos. Yes, Hiling Lord. po namin, Panginoon, ang iyong pong presensya at gabay sa bawat isa po sa amin, Panginoong Diyos. Na sana po, Panginoon, ay nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga mananampalataya, O Diyos, na sumusubaybay sa oras pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alright, so yun po, no? Tayo po ay dumako na sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Okay, so in the book of Galatians, may mga features po nating pag-aaralan muna, no? ng aklat na ito. Upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng overview at makita natin kung saan ba applied itong aklat na ito. Ang aklat ng Bible, may mga may mga parang theme, no? May mga theme siya. Just like yung book of Matthew, no? Isang transitional book from Old Testament to the New Testament. At ang pinaka-theme nito is introduction of the king and his kingdom, no? Jewish po ito, no? Ang approach. So it's under the Old Testament until up to chapter 27. No, yun po yung pinaka-theme ng Book of Matthew. So pag pumunta tayo naman sa Book of Acts, it is also a transitional book from Israel to church. No, yun po yung pinaka-theme nito, no? So ito yung parang discussion dito is the early church. And then pag-aralan natin yung Book of Hebrews, ito is transitional book din from the last days, or what we call the tribulation period, to the second coming. No? So, yun ay transitional book. So, makita natin na ang mga book ay may mga theme sila. No? We go to the Old Testament. Sa book of Genesis, we have Genesis as the first book in the Bible. So, ibig sabihin, lahat ng mga beginnings nandun sa book of Genesis. So, pagdating natin sa mga aklat ng Old Testament, just like Exodus, we're going to talk about the word exit, no? Exodus, yung pag-alis ng Israel sa Egypt at yung pagbigay ng Panginoon sa Israel ng mga batas ng Diyos. So may mga theme. But here in the book of Galatians, in comparison with the book of Romans, no? In the book of Romans, the book is a comparison to Romans, no? Mahalaga po na meron din tayong understanding sa book of Romans para po ito po yung maging batayan natin din para maintindihan natin ang aklat na ito ng Book of Galatians. Romans, in this age, alright, when you talk about in this age, ito yon, no? Ito yung time ng ating age. So, what we call the church age. So, this is after the Old Testament. So, Romans in this age, a man is saved by grace through faith plus nothing. So, ang salvation, okay, sa New Testament, ang salvation sa time ng church age, sa salvation sa ating panahon, is that salvation is by grace through faith, plus nothing. No? Kapag may nagtuturo po ng salvation is by grace, by faith plus works, so siya po ay nagtuturo ng ibang gospel. No? Because the gospel in our time is by grace through faith plus nothing. Okay, it is about the death, burial, and resurrection of Christ. If you're going to believe that, amen, you believe that, you put your faith in that gospel, the death, burial, and resurrection of Christ. You don't have to add mula doon sa gospel na yon. Kaya nga, grace siya, grace, biyaya, no? Hindi po siya sa gawa. Now, so in comparison to the book of Romans, Galatians was written to prove that a sinner, kasi nga,
Ang Romans kasi, sinasabi niya, all have sinned and come short of the glory of God. So, para ang isang tao ay na makasalanan, ay maligtas, now he has to put his faith on the finished work of Christ. Kaya nga, the death, burial, and resurrection of Christ. Galatians was written to prove that a sinner is kept by grace. Okay? Gamitin ko lang po. Ito ko yung stick natin. No? Galatians was written to prove that a sinner is kept by grace through faith. You do nothing to stay safe. So, kung ikaw ay ligtas, you are kept by grace through faith. In Galatians, now, however, pagdating mo sa chapter 5 ng Galatians, which is a practical section, in Galatians 5, you had better be careful how you live. Bilang isang ligtas, mag-ingat ka kung paano ka nabubuhay. No? Hindi ibig sabihin na kapag naligtas ka na, meron ka ng liberty gawin ng lahat. No? Walang consequence. Meron po. May condemnation. Ang taong lumalakad ayon sa laman. So in Galatians chapter 5, you had better be careful how you live. This is not for the sake of getting to heaven. It is for the sake of staying in good health, living a long life, and bearing fruit for the Lord as a Christian. Kaya nga po, tayo po ay ligtas na. No? Kung ikaw po ay nagtiwala sa ating Panginoon Jesucristo, sa kaligtasan mo, ikaw ay ligtas na. At hindi mo na kailangang ingatan ang kaligtasan mo sapagkat may nag-iingat dyan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So, you are already saved and your salvation will never be lost. Alright? At yun po yung turo ng Bible. Now, the writer of the book of Galatians is Paul. It was written in AD 57 to 60 AD. No? 57 to 60 AD. Importante po ito. No? No, nakala ko ay hindi mahalaga po yung mga time na yan. No? Mahalaga pala yan. Because sa timeline, makita mo, yung panahon na sinulat ito, at makita mo na yung historical importance of this, na just after a few decades of the death of Christ, meron na kaagad aklat na tumutukoy sa kanyang ginawa, no? Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, Galatia, diyan nagmula yung Galatians, no? So, yung Galatians are the people in Galatia. Galatia is called the land of the Gauls. G-A-U-L-S. Ito ay nasa Asia Minor. In Northern Asia Minor. Northern Asia Minor. Nasa taas. Okay? So, kung ang Asia Minor ito, no? Itong area na ito, so the Galatia is on the northern part. So, let's check Acts 16:6, Brad. Acts 16:6. Brother June. Tsaka 1 Peter 1:1. Basahin lang po natin Acts 16:6, 1 Peter 1:1. Acts 16, verse 6. The Bible said, "Now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia." Ayan. So, binanggit yung word na Galatia, no? Yes. So, you go to 1 Peter 1:1. 1 Peter 1:1. 1 Peter chapter 1, verse 1, the Bible said, "Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia." Yan. According to history, Galatians spread all over Europe. So, nagkalat pala ito, no? Itong mga taong ito sa buong Europe. The Gaul is the early name for France. Okay? And inhabitants of Galatians. Kaya tinawag natin Gaul. Alright? Ito po ay ang kanilang language ay Gaelic. Ito isang Celtic dialect that wound up in
Ireland. Okay, so yan po yung history, yung background ng Galatians. So ito pala ay merong relationship sa mga Celts, no? Sapagkat sa kanilang dialect, Celtic dialect, na ang tawag ay Gaelic. Alright, so their name was formerly called Gaul. Alright, Gaul. So ang Gaul is the former name of France. So merong relationship itong Galatians na ito sa mga tao sa France. Okay, now, it has 6 chapters, 149 verses, and 3,084 words. It has 3 different sections with 2 chapters in each section. Galatians 1 to 2, personal section. Galatians 3 to 4, doctrinal section. Galatians 5 to 6, the practical section. Okay? So, yan po. Diyan nabubuo yung aklat. No? Now, I just want you to understand this. Using right division, pagka law ang pinag-uusapan, ito ay under ng Old Testament. No? So, dito, ang salvation dito, alam natin, it is faith plus works. Okay? Kasi nga, dahil sa batas, ang righteousness po nakukuha dito sa pagsunod sa batas. Deuteronomy chapter 6:25. So, yung righteousness dito ay pag-obey sa batas. Alright? Dito naman, ang righteousness, para makuha dito, ay pananampalataya kay Kristo. So, bibigyan tayo ng righteousness ni Christ para tayo po ay ma-justify. Dito naman, para tawagin kang righteous person dito, you have to obey the law. Here, para ikaw ay maging righteous, you need to have Jesus Christ and His righteousness. Alright. So, diyan po nagkakaiba ang turo, no? Yung iba kasi, ang sabi nila, kung ano ang kaligtasan sa lumang tipan, yun din ang kaligtasan sa bagong tipan. Kaya kung ang kaligtasan sa lumang tipan ay faith plus works, then ang salvation sa New Testament, faith plus works din. So kung ang paniwala nila, ang salvation ay faith alone, by grace alone in the Old Testament, ganoon din sa New Testament. So walang pagkakaiba, no? But sa book of Galatians, we're going to see the difference of the two dispensation. Okay. Now, starting from chapter 1, may mga bagay lang po tayong makukuhang madadaanan, no? Una yung verse 2, no? So hindi po muna natin babasahin lahat ang chapter 1, no? Una yung verse 2. Pasilin natin. Pakibasa lang, Brad. Verse 2 po. Yeah. Galatians chapter 1 verse 2, the Bible said, "And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia." Now, you're going to see that the epistle was addressed to the churches of Galatia. So, walang specific church address. Wala siyang, walang ito sa church na ganito, sa church na ganito, sa church. Hindi, nakalagay, churches of Galatia. Ibig sabihin, kung may mga churches sa Galatia, yung letter na ito, epistle na ito, para sa kanilang lahat. No? So, since the word churches was used, so it means that's local church. Local church. Okay. So, magkaiba po kasi ang church na singular, na it refers to the body of Christ, doon sa churches of Galatia, just like in Romans 16:16, di ba? Churches. Mga iglesia ni Kristo. Mga churches of Christ. In Romans 16:16. So, no one is called a saint. So, hindi siya tinawag na saint. Wala ka makitang saint dyan, no? Hindi kagaya pag pumunta ka sa Romans 1:7, 1 Corinthians 1:2, Ephesians 1:1, binabanggit yung word na saint. No? Ano mag-ibig sabihin nun? Nung saint. Saint. So, pag sinabing saint, ibig sabihin ito yung mga saved. Saved believers. So, ito yung mga Christian. No? Saint. Hindi po yung saint na nasa langit na binenerate ng mga Roman Catholic Church. Itong mga saint na ito, buhay pa po ito. No? Kausap ni Pablo sa Romans 1:7,
1 Corinthians 1:2 and Ephesians 1:1. Ano itong mga saint na ito? They are saved believers. Ngayon, kung wala pong nakasulat na saint sa Galatians chapter 1, anong ibig sabihin nito? Kanino ito ina-address? Ina-address sa mga churches sa Galatia. At the same time, ang application din ito ay hindi lang sa mga believers, pati sa mga non-believers. No? Kasi walang nakabanggit na saint. So, hindi siya ina-address sa saint lang, kundi ina-address siya sa mga churches ng Galatia. And since hindi na-mention yung word na saint, it means this is a general epistle para sa mga saved and unsaved. Alright. Now, another thing. Verse number 4. Meron kayo makita dyan? Pakibasa lang, Brad. Verse number 4, the Bible said, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, There we go. according to the will of God and our Father. Alright, so the word evil world. Now, medyo, ito ay medyo, parabang matapang na salita, no? Ang mundong ito, kapag tayo ay we think globally and act scripturally. We're going to junk the whole world system. Pagka inisip natin ang mundong ito ay according sa binabanggit ng Bible, talagang you're going to junk the whole world system. Talagang aayawan mo, no? Kapag ikaw ay tumitingin sa Word of God at dinidescribe ng Word of God kung ano yung mundo. So, ang word na evil dito, ang kahulugan po nito ay lewd, malicious, wicked, morally diseased. So, in other words, it is worse than bad. It is worse than bad. It is worse than bad. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin na sa Christian, this is a big, new, beautiful, modern, wonderful world. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Kung i-appreciate natin ang mundong ito, kapatid, siguro yung scenery, no? Yung beauty niya na makita natin as a nature. But, if we're talking about the people and the world system, evil po ang mundong ito, no? Okay. Now, if you're going to hear from Apostle Paul in 2 Corinthians 4:4, ito sinasabi niya tungkol sa mundong ito. So, introduction pa lang po tayo, mga kapatid, ano? Okay. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the Bible said, in whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, Oh, yeah. lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Oh, isipin mo yan, ha? That's the world. That's the world. So, ang God daw ng mundong ito, walang iba kundi ang diablo. See that? Si John, ano ang sabi ni John? Sa 1 John 2, verse 15 to 17. 1 John 2, verse 15 to 17. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. John chapter 2, verse 15 to 17. 15 to 17. The Bible said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Oh, see? For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Oh. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. See, if you're going to see, yun po yung temptation, no? Na binigay kay Eve sa Garden of Eden. So, ibig sabihin, this world is full of temptation. Evil nga siya eh. So, ina-attract niya tayo para tayo gumawa ng masama. It's an evil world, yeah. Amen. I agree with that. Lalong-lalo na itong sinabi ng Panginoon tungkol sa mundong ito. You go to John 17, verse 9. John 17, verse 9. John 17, verse 9. Kaya nga po kayong nakikinig ngayon, mga kapatid, pansinin po ninyo,
Hindi nyo ma-appreciate ang mundong ito kapag tayo po ay totoong sumusunod sa Panginoon. If we are sincere. John John 17, verse 9, the Bible said, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. 14 to 18. Basahin natin. Verses 14 to 18. Chapter 17 po. Siya. Okay, chapter 17, verse 14 to 18, the Bible said, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. Oo. They are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Yeah. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them in the world. So, yan, maliwanag na talagang may kabilang buhay, no? Kasi sabi ng Panginoon, hindi ako dito sa mundong ito. No? Saan siya? Kabilang. Nakatira siya sa mundo. Hindi ako dito sa mundong ito. Hindi rin sila sa mundong ito. So, saan tayo? Anong mundo tayo? No? Tayo yung sa kaharian ng Diyos. Sa langit tayo, patutungo. Hindi natin ito tahanan. This world is not our home. So, yun ang mahalagang maintindihan natin sa pag-aaral natin sa Book of Galatians. Another thing, okay, sa chapter 1, verse 8, no? Dito kasi sa Book of Galatians, i-deal po natin dito yung gospel, no? Pero dito po, may warning ang Bible tungkol po sa another gospel. Now, let us not be confused, no? Ang gospel po ay hindi lang po siya iisa, no? Sa different dispensations, may mga gospel po, no? Like this one, Revelation 14:6. May angel ang magpipreach dito. Anong ipipreach niya? Everlasting gospel, alright? So may gospel din dito before the crucifixion of Christ. During the time na in-introduce po yung kingdom, this is the kingdom gospel, alright? Na unang-unang nagbigkas niyan, walang iba kundi si John the Baptist, di ba? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So that's the gospel of the kingdom. Pagdating dito naman, so this is what we call the gospel of grace of God. So ito po ay about the death, burial, and resurrection of Christ. So dito po, pinipreach yung death, burial, and resurrection of Christ. Pero dito hindi. Ang pinipreach dito yung pagdating ng hari. Dito naman, yung everlasting gospel, ito yung pagdating naman ng Panginoong Jesucristo in His second coming. Okay. So, kapag hindi natin naintindihan ang bagay nito, na binanggit po sa verse 8, then, maniniwala tayo sa gospel, pero, wrong gospel ang mapaniniwala natin. Kung hindi natin alam yung dispensation, hindi natin alam yung knowledge ng right division. Kaya importante po ito. Because, according to the Bible, sa verse 7, may warning na ipe-pervert yung gospel of Christ. Kaya pagdating sa verse 8, sabi ni Paul, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. See? Pag ibang gospel ang pinipreach, hindi yung death, burial, resurrection of Christ, accursed po siya. Napakarami po niyan. Mormon Church, ibang gospel po ang tinuturo, di ba? And other cults, no? Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, INC, yung MCIG, no? So, yan mga yan, no? At lahat po ng nagpo-profess ng Christian belief na hindi po uma-agree, no, sa gospel na ang gospel is death, burial, and resurrection of Christ. Sabi ng Bible, accursed sila. Accursed. Mabigat, no? Bigat yung bitaw ng Bible, no? Pagdating sa verse 10, dito mo makita yung personality ni Paul, no? Okay? Sa verse 10. At hindi siya katulad ng mga modern Christian celebrity sa ating panahon. Siya ay blatant, like Jeremiah, brutal, like
Micaiah, obnoxious like Amos, fierce like Peter, outrageous like Stephen, vicious like Elijah. So, yun ang example niya, no? Sabi niya sa verse 10, "For I do not persuade men, or God, or do I seek to please men, for if I yet please men, I should not be the servant of Christ." He is not a man pleaser. Pinreach niya yung kasalanan. He's going to preach kahit na po may masasaktan. Kaya nga, sabi niya sa Galatians chapter 4, binanggit niya na naging enemy niyo ako because I tell you the truth. Sabi niya sa Galatians chapter 4. So, tayo, kapag tayo nangangaral, medyo ano pa tayo, no? Malambing pa tayo. At medyo soft pa, no? Sapagkat ayaw nating may tatamaan. Pero si Pablo hindi po ganoon. Yan ang kanyang karakter. Kaya nga hindi siya Christian celebrity, no? He is a real servant of Christ. Okay. Now let's proceed. Okay? Punta tayo sa verse by verse study. Pero bago po tayo pumunta doon, gusto ko lamang po na isingit ito bago tayo punta doon sa verse by verse study. Na ang Galatians ay isa sa chapter 1, no? Isang proof na ang hyper-dispensationalist ay mali. Kaya nga hyper no? Bakit po? Sapagat sa kanila, yung church nagbigin kay Pablo. So, hanggat wala si Pablo, walang church. Wala yung body of Christ. Pero makita ninyo sa Galatians chapter 1, pagpunta po ninyo doon sa verse 22, sabi niya, "And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ." So the word in Christ, ibig sabihin, they are already in the body of Christ. Verse 23, "But they had heard only that he which persecuted us in times past now preached the faith which once he destroyed." So itong mga churches na ito, na pinersecute ni Paul sa Acts chapter 9, Acts chapter 8, Acts chapter 9, na nasa katawan na pala ni Kristo. So, before Paul, the body of Christ is already present. So, yun ang error ng mga hyper-dispensationalists. Okay. So, yun po. Nasingitan natin, So, pag sinabi natin, kailan nag-start ang body of Christ? So, I believe Acts chapter 2 is the beginning of the body of Christ. Acts chapter 2. Because Acts chapter 9, dun palang na-convert si Paul, Pero, according to Romans 16, yung kanyang mga kinfolks, na kay Kristo na. So, they're already in Christ. Before Acts 9, before Paul. Okay? So, si Pablo, Acts 9, doon pa lang siya nag-appear, Acts 9. Okay, kaya importante talaga yung pag-aaral ng Bible, no? Na kung merong maghahatid sa inyo ng pagtuturo, ay hindi po kayo maliligaw at hindi kayo madadaya, no? Kaya nga importante po na meron kayong foundation, meron kayong pag-aaral ng Biblia. Okay, so let's start reading, no? Basa po tayo from verse 1 up to verse number 12. So this is under Paul's opinion about the culture and civilization of his day. And then Paul's condemnation of salvation by works. Paano niya i-condemn, no? Paano kinondemn ni Paul ang salvation by works? Sige, Brad. From verse 1 up to verse 12. Galatians chapter 1, verse 1 to 12, the Bible said, "Paul an apostle, not of man, neither by man, but Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. Yeah. And all the brethren which are with me unto the churches of Galatia, grace be unto you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, There you go. according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen." Verse number 6, "I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel,
which is Yeah. not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. Yeah. For though I now persuade man, or God, or do I seek to please men, or if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Yeah. But I certify you, brethren, that the gospel was preached of me is It's not, not after man. For I neither received of a man, neither was I taught it, but the revelation Yeah. of Jesus Christ. Okay, so yung gospel, sabi niya, na-receive ni Paul. Si Paul ang naka-receive. The gospel he received is not a revelation from man. So, ibig sabihin, kung merong mang nagturo kay Pablo tungkol sa gospel, hindi po yung mga apostol. Ang nagturo sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And you will see that in verse 17. So, na-receive niya yung revelation about the gospel. No? So, the gospel is God's revelation to Paul. Kaya tinatawag niya itong my gospel. Kaya nga po, yan ang dahilan kung bakit maraming mga nagtuturo na ang body of Christ nag-start kay Paul kasi yung gospel daw ay na-receive ni Paul. Bago pa ma-receive ng mga apostol. Okay? At kaya makita ninyo, pagdating sa Acts chapter 15, doon pa lang naintindihan ni Peter, Acts chapter 15. Pero si Paul nagpipreach na siya before Acts 15. So, kaya ang mga hyper-dispensationalists, sinasabi nila, ang gospel nag-start kay Paul. Now, so, ang body of Christ nag-start din sa kanya. Okay? Pero sa Bible, makita natin na in Acts chapter 1, dumating na yung Holy Spirit sa kanila. Alright? So, the Holy Spirit is already present doon sa mga tao, doon sa time ng Pentecost. Acts chapter 2. Sa time ng Pentecost. Okay? So, hindi pala sa Acts chapter 1, kundi sa Acts chapter 2. Doon na dumating yung Holy Ghost. Okay? So, yung revelation ng gospel, binigay kay Pablo. But if you're going to see, makita mo, nandun na yung hint na pinangangaral na yung ebanghelyo. Kaya lang po, yung talagang gospel na talagang incomplete revelation ay kay Paul binigay. Alright? Kasi nga, meron sa Acts chapter 8, di ba? Nag-preach si Philip about the atonement ng blood ni Kristo. Okay? Pero yung pagdating ng gospel, yung full revelation ay kay Paul nag-start. Alright? Kaya nga po, makita ninyo, siya yung ngayon ang naging apostol sa mga Gentiles. Kasi nga, siya yung naka-receive ng gospel eh. Ano yung gospel na yun? Okay, yun po yung kahulugan ng death, burial, and resurrection of Christ. Okay. Now, tuloy po natin sa verse, verse 13 up to verse 24. Now, sandali lang po. Bago tayo mag-move doon, punta muna tayo doon sa another gospel. Ano ba yung another gospel? Ang another gospel is faith plus works. So, sino man magtuturo na ang salvation is faith plus works, he is teaching another gospel. According to the Bible, itong mga taong ito ay accursed, no? Sinumpa sila. Accursed. Anatema sila, no? Accursed. Now, Pastor, kung ang gospel ay ipipreach faith plus works,
sa ibang dispensation. Another gospel ba yun? Hindi po. No? So, kung ang faith plus works ay pipreach dito sa Old Testament at pinrich ka, no? Then, hindi siya another gospel. Pero kapag ang salvation ay faith plus works, dito po sa church age, itinuturo po ito ng mga ministers, no? Preachers, o pastors, or priests. Pag tinuro po nila ito na ang salvation is faith plus works, it is considered as another gospel. Pero tignan niyo, pagdating dito sa Revelation 46, may nag-preach dito, angel, no? At ang preach niya, everlasting gospel. Accursed ba yung angel? Hindi po siya cursed. Because he is preaching in a different dispensation. Kaya ang dispensation natin sa church age, okay, ang salvation dito is faith plus nothing. It is by grace. Alright, so hopefully naintindihan po ninyo. Let's go to Acts chapter 15 para po may karagdagan tayong verses na magsusupport dito po sa belief na ang salvation sa ating panahon is faith alone. Okay, you go to Acts chapter 15, verse 11. Acts chapter 15, verse 11, the Bible said, "But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved, even as they." Yun. Grace through our Lord Jesus Christ. So, hindi po siya pagtatrabahuhan, no? Palagi kong sinasabi na ang salvation sa ating panahon, it is a finished work. It is the finished work of Christ na binigay sa atin without payment. Okay? Jesus Christ paid it all. Binayaran niya lahat para maging libre para sa atin. Alright, so let's continue reading from verse Galatians chapter 1. Kaya nga, mag-ingat po tayo sa another gospel na yan. Okay? Alright. Sige po. 13 to Yeah. 24 na ba? Yeah. Okay, Galatians chapter 1, verse 13 up to 24, the Bible said, "For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God Yan pa. and wasted it." Okay, so pray na muna tayo doon. So dito, maliwanag dito, I persecuted the church of God. I-compare natin doon sa verse 2, churches of Galatia. Pero ito, tinawag niya singular lang, church of God. So ibig sabihin, ano yung pinipersecute niya na yun? Yun yung body of Christ. So the body of Christ is already there, no? Amen. All right. Verse 14, "And profited in the Jews' religion above many equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers." Yan po yung Judaism. Yan, that's the Jews' religion. Judaism po yan. Amen. Zealous siya. Silos siya, no? Talagang fanatic siya doon sa tradition na yun. Kaya nga, nakuha niyang pumatay ng mga Kristiyano dahil sa kanyang zealousness. Amen. Verse 15, "But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by His grace, All right? to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood, neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter, Yeah. and abode with him 15 days. Oh, yeah. But after the apostles so I none save James, the Lord's brother. Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia, and was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Yeah. But when had heard only
that we which persecuted us in time past now Preach preach the faith which once he He destroyed, and they glorified God in me. Amen. They glorified God in me. Bakit? Kasi nga, sila, yung main enemy nila, yung enemy number 1 nila, naging kasangga nila. At sabi niya nga niya, now preacheth the faith which once he destroyed. So that is in the time of Acts chapter 8 and Acts chapter 9. Naging consensus nga siya sa kanya. Kinonsent nga niya yung kamatayan ni Stephen. No? Kaya nga po, matindi yung conversion na ito. From being a murderer into a preacher of the gospel. Wow. Now, kung inyong makikita, ikinuwento ni Paul ang kanyang experience ng kanyang conversion. At doon sa verse 16, sabi niya, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Alright, so ito yung experience niya sa Acts chapter 9. No? Sabi niya, I conferred not with flesh and blood. So, ibig sabihin, wala siyang pinuntahang tao na para makuha niya yung revelation na ito. It is a direct revelation from the Lord Jesus Christ. Parang choice vessel talaga siya, no? Chosen vessel siya. Kung meron man tayong tatanong, bakit si Pablo pa ang pinili ng Diyos? Kaya nga, yung iba, ginagamit po nila na example yan sa election, no? Sa Calvinism, si Paul. Sapagat kahit masama siyang tao, pinili siya ng Panginoon Diyos. Habang siya ay pumapatay, kumikitil ng mga Kristyano, biglang inalis siya doon sa ginagawa niyang yon. So, yan po yung kanilang ginagawang example. Now, ang salvation ay sa ating panahon, including Paul, ang salvation sa ating panahon is by grace through faith. Okay? By believing the Lord Jesus Christ. Kahit pa nag-reveal si Jesus Christ sa kanya, kung hindi niya pininiwalaan na siyang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay at kaluluwa, now nonsense din yun. Okay? So, ibig sabihin, yung pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo sa kanya, yun ang nagtulak sa kanya para tanggapin niya ang Panginoon. Okay? Now, verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen, immediately I conferred not with flesh and blood. Neither went I up to Jerusalem. Ito yung lugar ng mga apostol, no? Makita natin sa Acts chapter 8, na-disperse sila dahil sa persecution. Kasi nag-stay yung mga apostol doon sa Jerusalem. To them which were apostles before me, but I went into Arabia. Sabi nila doon sa Mount Sinai ito, no? And returned again unto Damascus. Yun ang road to Damascus, no? Na kung saan doon po siya na-convert. So, pagyari pala noon, sa location ng kanyang conversion, malis siya doon, and then he went to Arabia. Okay? Doon na po yung Bible school niya. Doon na siya tinrain. Doon na siya tinuruan, no? Okay? Sa Arabia. Then, after 3 years, alright, nag-return siya, after 3 years, I went up to Jerusalem. The word went up, ibig sabihin, ang Jerusalem ay, ang location nito ay mountain, no? I went up to Jerusalem to see Peter. So, sino si Peter? Siya yung sinasabi nilang Prince of the Apostles. At binigay sa kanya, sa Matthew 16, yung keys. Alright, not just the key, but the keys of Kingdom of Heaven. Alright, so now, kaya nga si Paul, ang kanyang naging main ministry ay sa mga Gentiles. While si Peter naman, ang naging main ministry niya ay yung mga Hudyo. Kaya nag-stay siya doon sa Jerusalem. Verse 19, but other of the apostles saw I none, save James, the Lord's brother. So dito natin makikita, ito yung James na nasa Mark chapter 6. Okay? Hindi ito yung writer ng Book of James, siya yung brother ni Christ
sa flesh. Anak yan ni Mary. Save James, the Lord's brother. So, apostol din si James. Okay? Siya yung nag-lead sa mga Christian doon sa Jerusalem in Acts chapter 15. Okay? Now, afterwards, I came into regions of Syria and Cilicia. So, regions, ibig sabihin po, hindi lang lugar ito. No? Malaki. Malaking sinasakop dito. And Cilicia, and was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ. So, dito, binanggit natin kanina ito. Nang marating niya ang lugar na ito, kapatid, yung mga churches sa Judea, sila yung mga ligtas na. Bagaman yung gospel ni-reveal sa kanya, pero saved na sila. Kaya nga ang question dyan, anong nagligtas sa kanila? Anong nag-save sa kanila? If the gospel is revealed to Paul, what saved them? Tanda natin, they are in the transitional period, no? In the transitional period. Yung mga apostol, galing sila dito sa period before the crucifixion. Ang pinipreach na gospel dito is the gospel of the kingdom. Alright? But the Holy Spirit is not yet received. Na-receive lang nila ang Holy Spirit in Acts chapter number 2. So, kung sila ay believer na sila na si Kristo yung King, alright? Messiah ng Israel, they became part of the body of Christ in Acts chapter 2. Kaya nga binabagit po doon that they are already in Christ. So, dahil sa transitional ito, putid, no? Ang gospel na preach from Acts chapter 9 onwards. Okay? Pero transitional eh. So, ibig sabihin, ano man na nag-save sa kanila, ay yung isang bagay na very clear. They were placed in the body of Christ. If they believe Jesus Christ is their Messiah, alright? And then afterwards, they learn, okay, sa Acts chapter 15, afterwards they learn that salvation hindi pala by works. Kasi nga transitional period yan eh. So, ano man yung nag-save, ano man yung kanilang gospel na narinig, pinaniwalaan, Acts chapter 8 nga eh, di ba? Ang pinreach ni Philip dun is about the blood atonement of Christ. Ano man yung na-receive nila na mga aral mula sa Panginoon, ay makita natin, mga kapatid, what really saved them, okay, is that when they were placed in the body of Christ. Alright, so, kaya nga, yung contention nasa Acts chapter 15 pa eh. Tignan natin, Acts chapter 15. Kaya nga, meron pa rin alinlangan ng mga tao. Alam niyo bakit? Kasi nga, hindi pa clear sa kanila. Okay? Transitional period kasi ito eh. You go to Acts chapter 15, verse 1. Okay, basa lang, Brad. 15:1 and yeah. Acts 15 verse 1, the Bible said, "And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, Except ye be the circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved." Verse 2. Verse 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Ayan. So, may question na, no? Merong nagdadagdag na sa kaligtasan. Kaya nga, kinlear ni Paul sa Galatians chapter 1, after receiving the gospel kay Kristo, kinlear niya na yung tinuturo ng mga ito ay another gospel. Okay? So, pinaliwanag niya na sila, pagkakasama sila nagangaral. So, pinaliwanag niya na may kasama sila na nangangaral. Kaya nga sabi niya, even we or an angel. So, may makasama siya na they are teaching that salvation is by grace through faith plus what? Plus circumcision.
So may plus yung salvation, no? Na by grace through faith. So naging kinlear ni Paul by writing to the book of Galatia, to the people in Galatia about the gospel, and that gospel should not be faith plus works. That gospel is faith alone in Christ. Okay? So, yan may contention kasi. So, kinlear na ni Paul sa Galatians chapter 1. Kaya nga po, kapag tayo nag-aaral ng doctrine, listen, okay? Huwag tayong kukuha sa Book of Acts. Bakit? Transitional period yun eh. Huwag tayong kukuha ng doctrine, i-apply natin sa church age, sa Book of Matthew, because it's a transitional. Huwag lang kukuha ng doktrina na i-apply natin sa salvation sa time ng New Testament sa Book of Hebrews, because it is a transitional book. So, since the Book of Galatians is not a transitional book, definitive na siya eh, na? Ibig sabihin, established na yung doctrine dito. Then we must get our teaching from the writings of Paul from Romans up to Philemon as Christian, no? Yun ang ating magiging doktrina. Na kung saan susundan natin, tatayuan, paniniwalaan. Kaya nga po, pinag-aaral natin yung Book of Galatians para ma-clear yung mga issue tungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan po, sa ating panahon, according to Paul, it is by grace through faith, plus nothing. Okay po, so yun po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa po, mga kapatid, no? May isang oras pa din tayo. Nabot pa tayo ng 1 hour. 5 minutes. Before? 1 hour. Okay, bigyan natin ng time yung mga magko-question. Brad, get me water, please. Alright, so kung may mga tanong ba? Shout out muna, Brad. Habang hinihintay natin yung mga question. Si live naman po tayo, kaya pwede tayong sumagot ng mga katanungan. Okay? Amen po. So sa may mga katanungan po, lagay lang po natin sa comment section. Yeah. Okay, so shout out po sa mga sumubaybay sa oras pong ito. Opo. Shout out to Sister Loche Beronio, Amen. Emmanuel Fundamental Baptist Church. Amen. Amen. Kay Pastor, Brad. kasi ito, si Pastor, kalimutan ko. So, mamaya, maalala ko. Pastor, magpakilala ka. Nakalimutan ko pangalan. Pastor, ano yan? Si Pastor, Jo Jo Marie. Yeah. Jo Marie Brasio. Diyan na po, Pastor. Amen. Pero love kita, Pastor. Hindi kita nakalimutan. Okay, Sister Lobelia Daulo Patungan. Sister Amen. Jennifer Pascual. Brother Daniel Ray Guloy. Joan Asong Sibalios. Brother Christian Solano. Mercy Torio Mentierde. Yeah. Eugene Grido Biolanco Turner. Amen. Maging po si Rita Tina Kadang. Then si Donna May Castaños Soleta. At maging po si Calvary Baptist Church. Amen. Amen po. Sana From makapasal Rosales, tayo doon sa kanila, Pangasinan. no? At maging po si Pastor Jason Rinaldo. Amen. Sir Jason. Amen po. Then si Gloria Magpayo, Reka Paklibar, Sumagaysay. Yeah. Amen. Kay Pastor Jerry yan. Pastor Yan, Jerry Mendoza. Si Rolando Salvador. At maging po si Elvira Toledo. Si Ed Perdiflor. Alam ko Namiss si ko si Pastor Ed Pastor Ed Edisor. Oo nga. Pastor Ed Edisor. Invite mo Tapos, minsan. Amen. Si Oscar Buna. Yan. So, yun po. Shout out po sa inyo pong lahat. At sa nasa comment section po. Lahat po kayo. Shout out po sa bawat isa po sa inyo. Amen. Si Brother Mike ata dyan. Kasama natin. Amen. Yan, si Pastor Sa Mike lugar po ng Kel Abito. Sa UAE. lugar ng UAE.
Alright, so yung iba, all the way from London, no? May mga nanonood sa atin. Nag-ipon na daw siya ng pamasahe mo, Pastor. Wow. Hopefully, makarating. Okay? May question tayo? Sige, basahin na lang. Yan, si Seth Danieles din po. Yeah, Yan, Brother Seth. Amen. Yan, si Big Boss John. Yeah. So may question po tayo? So ito po, siya po yung may tanong, Pastor. Yeah, sige po. Si Big Boss John, ito po yung kanyang tanong. Pastor, good eve. May tanong po ako. Dahil binigay ng Diyos ang Holy Spirit sa Acts, Yeah. maging sa Acts chapter 2 po siguro ito. Yeah, right. Ibig po bang sabihin, before the Holy Spirit ay nawala pa ang kanilang kaligtasan? No? Ibig po bang sabihin, before Mm-mm. sa Holy Spirit ay mawala pa ang kanilang Nawawala kaligtasan? ang kaligtasan. Okay. Okay, question mark. So, yun Salamat yung- po, Pastor. Ang sinasabi niya kasi yung dispensation ng ating panahon, ano? So, in-explain kasi ni Paul yan sa Ephesians chapter 3. Kung babasahin po natin, ito yung tinatawag nating dispensation, no? Ng grace. At yung revelation about salvation sa ating panahon, when we talk about the Holy Spirit, no? Yung indwelling Christ, yung pagdudwell ng Holy Spirit sa atin, okay? Yun po ay isang mystery sa panahon ng dispensation of the church age. So, ibig sabihin, kung ito'y mystery, ibig sabihin, unknown pa siya nung panahon ng Old Testament. So, I should say that yung pong binabanggit sa Ephesians 1:13 na yung pag-seal ng Holy Spirit, pag-dwell ng Holy Spirit sa isang taong saved in the New Testament is not present. Okay? Hindi nangyayari yan sa Old Testament. Kasi nga, mystery sa church age eh. Mystery sa dispensation natin. So, hindi nangyayari sa Old Testament. So, kung walang sealing of the Holy Spirit in the before the body of Christ, kung walang Holy Spirit na nagsiseal sa isang saved believer before the body of Christ, it means very clear that they can lose their salvation. Because ang assurance mo kung bakit kaligtas ngayon, it is because of what? Because of the sealing of the Holy Spirit. In Romans chapter 8, verse number 9. So before the body of Christ, before dumating yung body of Christ, walang nasisil ng Holy Spirit. In Romans chapter 8, verse 9. Kaya nga po ito ay doctrine sa New Testament. Romans chapter 8, verse number 9. Sabi niya, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, yung assurance ng salvation natin, kapatid, ay yung pong pagdwell ng Holy Spirit sa atin. So, there is no assurance of salvation in the Old Testament. Bagaman, sila po ay believer, okay, believer ng Diyos, pero meron kasing silang temporary atonement eh. Kasi ang final atonement nila ay dito sa kamatayan ni Kristo sa krus. Remember, lahat ng Old Testament saints napupunta lang sila doon sa bottom na tinatawag na Abraham's bosom. No? Hindi sila umakyat sa langit. Bakit? Because they're still waiting for the blood atonement of Christ. So, wala talagang assurance ng salvation nila. Maliban, nung dumating na si Kristo. Di ba? Kaya sabi ni Christ, it is finished. Redemption ng lahat. Hindi lang ng bagong tipan, pati ng lumang tipan. So, dito sa area na ito, sa time ng church age, dito lang talaga merong sealing of the Holy Spirit. Dito, ang Holy Spirit, it just come and go, no? Parang kay Saul. So, before the body of Christ, there is no sealing of the Holy Spirit. Walang indwelling Holy Spirit sa tao. Kaya nga, they could lose their salvation. Ngayon, paano sila ma-maintain yung salvation nila? Tutupad sila sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga meron silang blood sacrifice na ginagawa in case they fail. No? At kapag hindi nila ginawa yon, yung pag-offer ng blood sacrifice doon sa Holy of Holies, then ano ang magko-cover sa kanilang kasalanan? Wala. No? Okay, kaya nga if they fail,
Kaya nga yung apostasy nangyari sa Israel, nawala yung tabernacle, nawala yung temple, nawala yung pag-o-offer ng sacrifices at pagtanggap ng high priest, nawala yun. Nasira yun na-apostate ang Israel Kaya nga makita the reason why Jesus Christ came, kasi nga ang Israel, wala na siyang way para mag-forgive ang kanyang kasalanan because they abandon the system of God to forgive the sinners under the Old Testament. Kaya nga dumating yung New Covenant, dumating yung New Testament. Okay, so yun po, sagot, no? Wala ang kaligtasan nila noon, panahon na yun, nung wala pa yung body of Christ. Okay? Salamat po, Pastor. Blessed. Talaga tayo sa church age kasi may assurance na tayo. Tama po yan. Kaya nga po, ang typology ng Bible sa church age ay yung mga saved ay nandun sila sa bride, no? Nasa bride sila, they are the betrothed wife of Christ in Ephesians chapter 5. Ganun tayo ka-special sa Panginoong Jesucristo. Alright? Ganun tayo ka-special. We are part of His flesh and bones. Ganun tayo ka-special. Okay. Alright. So, wala na po tanong. Okay, thank you for that question. No? Sino yung nagtanong? Si Brother? Big Boss John. Si Big Boss pala nagtanong Okay? Big Boss natin yan. Alright, so that's all folks. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon. Salamat for watching. At sana po ipagpatuloy po tayo. Ipanalangin niyo po ako, ang aking health. Sama niyo po sa prayer. No, kailangan ko po yun. Amen. So, salamat po sa mga nag-share na po. God bless po sa inyong lahat. At maging po si Jocelyn Nasam. Yan. Okay, so tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat o Diyos sa oras pong ito. Nang muli, Panginoon, kami po o Diyos ay nakatapos na naman, Panginoong Diyos, ng panibagong yugto o Diyos. Ng pag-aaral about sa Book of Galatians. Tama po, Diyos. Panginoon. Sana po, Panginoon, lugin, Panginoong Diyos, sa araw po ng bukas, Panginoon, kami po muli o Diyos ay magsama-sama, Panginoon, upang tumayan ang chapter 2 o Diyos. Sana po, Panginoon, ay bigyan nyo, Panginoong Diyos, ng desire, ang lakas, Panginoong Diyos, ng karamihang mananampalataya na sumusubaybay sa oras pong ito upang, Panginoon, kami po ay kasama po namin sila, o Diyos, sa araw po ng bukas, Panginoon. Pagpalain nyo po ang bawat isa, o Diyos, at sa lahat, Panginoon, na sumubaybay sa oras pong ito, niling po namin, tulungan niyo po sila, gabayan, Panginoong Diyos. At sana po, Panginoon, ang bagay na ito, O Diyos, ay amin pong may share, O Diyos. Amen. Upang hindi lang po kami ang makaalam, kundi ang amin din po mga kaibigan o sa mga kapwa po naming mananampalataya. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. 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 Praise the Lord. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gayon din po sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po. Amen. Kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe para po kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating mga latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KGB Believers now. Signing off. Signing off. Sing them all.
teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.